And to set your expectation, yung ginagamit kong account dito, account to nung aking asawa, okay? Kung mapapanood nyo yung mga previous videos natin, yung sa sarili kong account, nasa around 970 plus yung Pi coins ko. Okay, and then yung makikita nyo dito sa wife ko, sa asawa ko, nakapag-mine siya at least 677.94190 na Pi. Okay, and makikita natin dito sa kanyang migrated to mainnet balance, 571.76 Pi. Okay? Ayan, so unlock lang natin yung ano niya, yung fast freeze. Ayan. So makikita nyo dito, from the transferable balance, 'di ba, nata-transfer sa ating Pi mainnet balance, okay? So nandiyan yung 571.76 na Pi. Pero hindi mo pa 'yan mawi-withdraw or masi-send sa exchange, okay? Kailangan pa pala muna nating dumaan sa step wherein kailangan nating i-move yung movable Pi mainnet balance na 571.76 papunta sa ating mismong Pi mainnet available balance. Okay? Dapat sasama yan dito sa 0.01 Pi na nakikita natin sa screen. Okay? Normally kasi kapag galing sa transferable balance papunta sa Pi mainnet balance, tatlo yan. Okay? Yung una, yung pinakababa, yung parang test amount lang na initiated by the Pi system. Makikita nyo dyan yung new, merong plus 1 Pi, para malaman lang kung yung wallet is capable maka-receive ng mga Pi coins. Okay? Pangalawa dyan, yung mismong transferable balance. Hindi ito yung lock-up balance. Okay? Ito yung balance na pwede mong i-keep or i-hold or pwede mong i-send sa mga centralized exchange. Okay? So ito yung topic natin today. And then yung nasa taas, yung naka-commit or yung naka-lock. Okay? So ang gagawin nyo lang guys, tandaan nyo lagi, i-check nyo yung date and time kung kailan na magiging available para i-move. Okay? Or i-transfer yung mismong Pi mainnet balance sa mismong available wallets na pwede na nating i-send or i-withdraw sa centralized exchange. Okay? So makikita nyo dito sa transaction details namin, sa situation namin, okay, yung available balance namin na depende to guys sa transferable amount mo and yung lockup balance. Okay? Kasi kapag yung lockup balance, may date din yan. Mas delayed yun kumpara dito sa pwede nating i-move. Okay? So, yung kanya, out of the 677 Pi niya, around 284 yung transferable na sa mismong Pi wallet available balance. Okay, makikita nyo dyan, pending until March 19, 2025, 12:09 p.m., locked until the same date and time. So, kapag krinos mo yan, i-dismiss muna natin. Okay, dito naman pinakita ko lang yung yung positive 285 na naka-lock. Okay, ito yung naka-commit. So about 2 weeks after March 19, pwede niya na tong ma-unlock. Okay? Ayan, so ayan. So, yung transferable nyo na balance, kung alam nyo na lumagpas na sa date and expected nyo pwede nang i-withdraw or i-send out yung Pi mainnet balance ninyo, kailangan nyong i-check itong migrations na tab. Okay? Dito mo makikita, i-check mo lang yung icon kung yung susi naka-unlock na. Ibig sabihin, pwede mo na siya i-move sa mismong available balance. Okay? So, ang gagawin lang naman natin dito, i-click natin yung move. So, may prompt, move this balance. After confirmation, this amount will be moved to your available balance. Okay? Huwag kayong malilito dito guys ha. Kapag yung date and time ninyo, yung mismong araw na to or lumagpas na, pwede nyo na yan i-move. Okay? So, sa date and time na to, kasi yung pwede na siyang i-move by March 19 pero nagawa namin to around March 21 na. So, lumipas na yung 2 araw. And pwede na tong i-move, okay? So yung duration na 2 weeks na yan na yung 2 weeks na hinintay natin from last time na
nakompleto natin yung KYC, okay? And in the process na ma-transfer yung Pi coins natin from transferable balance papunta sa Pi mainnet balance, okay? So, i-confirm nyo lang yan, guys. And then pagka-confirm ninyo, may prompt yan na successfully moved, okay? So, ang gagawin natin, tingnan yung maigi yung available balance sa baba, yung 0.01. Magbabago yung value niyan. Ayan. O, kita nyo? So, makikita nyo dyan yung mismong Pi wallet or Pi mainnet available balance, 284.88 na siya. And may makikita tayong transaction sa history tab, moved to available balance. Ayan. So, kung meron kayong mga Pi coins dyan na nasa Pi mainnet balance pero hindi nyo pa nasisend sa mga centralized exchange, huwag nyong kalimutan tong step na to. So sa next video natin, ipapakita ko kung paano ko actual na ginawa yung pag-send or pag-withdraw ng Pi coins papunta sa gate.io. Okay? So at this very moment, kasi yung recording natin Sunday, March 23, 8:23 AM. Pero yung asawa ko, itong video na pinapakita ko sa wife ko to, nakapag-withdraw siya. So nakapag-cash out kami ng siya yung sa account niya nakapag-cash out kami ng around 18,000 plus. And then yun naman sa account ko, ipapakita ko rin yun sa mga next videos natin, pero nakapag-cash out ako at least 25,000. Okay, so talagang hindi scam tong Pi, okay? Gusto kong bawiin yung sinabi ko from the previous video. And nagpapasalamat ako sa nag-comment sa ating video last time, and nagkaroon ako ng idea na dapat pala chinek ko rin yung migrations tab. Kasi nung chinecheck ko rin to dati, hindi ko siya nakikita na unlock. Pero nung pagkabasa ko nung comment ng isang subscriber, parang sakto pagtingin ko, biglang naka-unlock na rin naman na pala yung yung Pi wallet, pwede na rin pala siya i-move dito sa available balance, okay? So, kung ngayon mo pa lang talaga na realize na nag-exist yung Pi, pwede mong gamitin yung invitation code namin dito sa video na to, Nicobet RTW1208, okay? Make sure na kukumpletuhin nyo yung KYC process para sabay-sabay tayong magkaroon ng passive income. Hintayin mo lang ito, in the next 2 to 3 years, kikita ka talaga dito. Passive income, walang ilalabas na pera. Basta, always do your own research, and gusto ko lang i-reiterate na lahat ng information na binibigay natin sa video na to are not financial advice and only for information and sharing lang nung experiences natin kung paano tayo maka-earn ng additional income